Nahihirapan ka ba mag-decide kung calamity loan ang pipiliin mo or multi-purpose loan or short-term loan na tinatawag sa Pag-ibig Fund? O, diba? Nalilito ka. Ano ba talaga ang pipiliin mo? Si calamity loan or si multi-purpose loan? Okay, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin yan. Kasi meron tayong viewer na talagang nalilito talaga siya. Ang sabi niya, meron siyang existing na multi-purpose loan and then nakapag-pay na siya ng 10 months. Ngayon, gusto niyang mag-calamity loan. Parang gusto niya ang MPL. Pero gusto niya din daw ang calamity. Nako, hindi tayo pwede maging salawahan. Isa lang dapat ang pinipili natin, tama? Para sa akin, kung meron kang existing na multi-purpose loan ngayon sa Pag-ibig Fund and then qualified ka sa calamity loan, wag mo nang balakin na mag-calamity loan. Lalo na kung meron kang existing na MPL. Kasi, for me, mas maganda talaga na mag-renew ka na lang sa multi-purpose loan kaysa mag-loan ka ng calamity loan. Bakit naman? Kasi, kapag nag-loan ka ng calamity loan and then hindi ka pa fully paid sa yung MPL, magiging dalawa ang utang mo kay Pag-ibig Fund. Isang MPL at isang calamity loan. So, gusto mo ba yun? Yung dalawa ang binabayaran mo. Mas maganda kung isa lang ang binabayaran natin sa Pag-ibig Fund. So, sana yung mga nalilito ngayon, na nag-iisip ngayon kung MPL ba talaga or calamity, so sana ay naliwanagan kayo. Ang calamity loan naman guys, maganda din siya na i-loan mo kung halimbawa na wala kang existing na MPL. Para calamity loan lang din ang babayaran mo, diba? So, it's up to you pa rin naman kung ano ang i-go mo, kung ano yung pipiliin mo, si calamity or si MPL. Kung gusto mo na dalawa ang utang mo, edi go ahead. It's your choice. At syempre, hindi lang yan ang ating pag-uusapan dahil sasagot din tayo or magbabasa tayo ng mga question or comment or sama ng loob ng ating mga viewer dito. At syempre, bago tayo mag-proceed doon, huwag niyong kalimutan ang magbigay ng like dito sa ating video at mag-subscribe. It's me, Lizelle. Welcome back to my channel and to my vlog. Etong babasahin ko, talagang nasaktan ang ating viewer dito kay Pag-ibig. Okay? Bakit naman ganun Pag-ibig? Nananakit ka. Bakit ka ganyan? Okay, babasahin natin. I feel you po at naintindihan po kita. Kung ma-disapprove din pala, di sana umpisa pa lang, di ka na eligible, diba? Kasi, ang ending, pinaasa ka lang, approve sa employer, tapos kay Pag-ibig, hindi pala. Sana kung malaki, di worth it, o diba? So, para po sa mga nalalabuan, guys, kung employed po tayo ngayon, kapag nag-loan tayo through virtual account natin, lahat yan ay dadaan talaga kay employer. Kaya akala natin ay na-approve tayo dahil nga na-certify na ng employer. Once kasi na ma-certify ni employer ang ating loan application sa ating mga virtual account, may marireceive tayo na text galing kay Pag-ibig Fund. At sinasabi doon sa text ni Pag-ibig Fund na na-approve na nga ng ating employer. Once po kasi na ma-certify ng ating mga employer ang ating mga loan application, MPL or calamity, ibig sabihin nun ay forwarded na po ito kay Pag-ibig Fund. Natanggap na ni Pag-ibig Fund yung loan application mo. Pero, wag muna kayo umasa ng 100%, okay? Kasi tatandaan natin, si Pag-ibig Fund pa rin ang last touch ng ating loan application. Sila po ang magre-review, okay po ba ang record ninyo sa inyong mga loan payment. Alam nyo, huwag kayong mag-expect, lalo na kung halimbawa, alam nyo sa sarili ninyo na meron kayong kulang sa inyong mga loan remittance. Kasi, bawal yun. Lagi ko naman sinasabi dito na kailangan lagi tayong straight payment sa Pag-ibig Fund. Hindi siya pwede na may malaktawan tayo, may naiwanan. Yun po kasi ang trabaho ng ating mga employer. Kapag sinertify tayo nila, ibig sabihin ay employed pa rin tayo sa kanila magpasa hanggang ngayon at magpasa hanggang ngayon ay meron po tayong active na duty. Pero, kung wala po siyang active na duty, ang ginagawa po ng employer ay kailangan po siyang i-decline. Kaya naman, maging 100% sure lang kayo at kampante kayo pag nag-apply kayo ng loan application sa mga virtual ninyo kapag alam ninyo sa sarili ninyo na updated kayo sa inyong mga loan remittance. Okay? Yung pangalawang babasahin ko, meron siyang question kasi medyo parang na-curious naman siya. Pwede po ba mag-over the counter kapag nakalimutan ang PIN?
Actually guys, kapag nakalimutan natin yung mga PIN code ng ating mga ATM cash card, like mga Pag-ibig Loyalty Card Plus, or ng ating mga Land Bank Savings Account, or Land Bank cash card na galing kay Pag-ibig Fund, kahit hindi ka naman na mag-over the counter ng filing ng loan, makaka-go ka pa rin naman kahit sa virtual ka mag-file, okay? So, it's your, it's your choice kung gusto mo mag-over the counter ka or online. Kasi, kahit naman mag-over the counter ka at nakalimutan mo yung PIN mo, ay hindi ka mabibigyan ng kasagutan ni Pag-ibig Fund sa yung PIN na nakalimutan. Kanino po ba tayo lalapit kapag ang PIN natin ay nakalimutan? Since ang ating mga card ay galing yan sa bangko, kailangan po, kung anong bangko po ang partner natin, ay doon po tayo lalapit. Wag na po natin pahirapan yung mga sarili natin na napipila pa tayo ng mahaba sa Pag-ibig Fund para lang makapag-loan ka, and then dahil nga nakalimutan mo yung PIN. The best way na gawin mo ay halimbawa, kung Land Bank yung cash card mo, pumunta ka na lang sa any Land Bank branch at sabihin mo na nakalimutan mo yung PIN. Okay, kasi i-assist ka naman ng bangko, magdala ka na lang ng mga valid ID at dalhin mo yung cash card mo. And then, kung halimbawa naman sa Pag-ibig Loyalty Card Plus naman, yung meron ka, partner natin na bangko dyan, Asia United Bank, AUB, at si Union Bank or UB. Ay makikita natin yun sa likod ng ating mga Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, doon po kayo lumapit sa kanila at magparipin lang kayo, ha? Okay guys, so dito lang nagtatapos ang ating discussion for today's video. Kaya sana ay may natutunan kayo at sana ay nakatulong sa inyo ang ating video. At syempre, huwag niyo kalimutan ang magbigay ng like dito sa ating video. At see you next vlog. Thank you everyone and God bless. Bye!